So para doon sa mga nagpaplano na magdadagdag ng left spring o mulye sa mga sasakyan nila, panoorin nyo muna tong video nito para meron kang advance information kung ano yung mangyayari sa sasakyan nyo for the entire ride kasi nga bago na yung left spring nyo. So welcome ka pala sa channel natin, Joe Motology. So pag-usapan natin ngayon ano yung mga 5 pros and cons, kung ano yung magiging setup o kung ano yung magiging after effect kapag nagpalit kayo ng left spring. So sa case ko kasi is nagpalit tayo ng left spring. So particularly yung segunda, yung pangalawang mulye sa atras, no. So yung brand nga pala na nabili natin is yung Tiger Plus. And then kung makikita nyo dyan sa video is binaklas na ng mga mekaniko natin yung dalawang mulye o suspension doon sa likod. So from kanan to kaliwa, binaklas niya talaga yan. And then yung brand na binili natin is Tiger Plus. So makita nyo sa screen kung magkano yung presyo na nabili natin. And then makita nyo din sa screen kung if ever gusto nyo magpalit ng buong set talaga from first to 5 spring. So andyan din yung presyo nyo, makikita nyo dyan sa screen. Okay, so pag-usapan na natin kung ano yung 5 pros and cons kung magdadagdag ka ng left spring. Okay, unang pros na may bibigay natin dyan is number 1 is magkakaroon siya ng better load capacity. So itong better load capacity, bagay na bagay ito sa mga sasakyan na ginagawang pampasahero o panghanap buhay. Kasi nga mas nakakapagkarga kayo ng mabibigat na pasahero or cargo man yan compared sa stock na mulye na nakasanayan nyo. Kasi nga naragdag kayo ng mulye dyan, so mas magiging yung capacity niya, yung carrying capacity nadagdagan compared sa stock niya. So sa case ko kasi sa Adventure, yung suspension ko kasi yung 5 mulye dyan is medyo nagkaroon na siya ng flat na yung niya, yung forma niya. Unlike sa bago pa siya, na-bend pa talaga yung kanyang mulye. So sa case ko, naging flat na siya. So although hindi naman talaga pang pasahero tong sasakyan ko, private service ko lang, pero dahil na rin sa katagalan since this model is 2017, so nagdagdag na ako ng secondary mulye para mas magkaroon ako ng better load capacity. Okay, so pangalawang pros natin dyan is kapag nagdagdag tayo ng left spring is nakatulong siya, it actually nare-reduce niya yung sagging. So, ibig sabihin ng sagging mga sir is, makita nyo dyan sa picture, yan. So, hindi yung kanyang level ng kanyang sasakyan is para siyang umaangat yung nasa harapan, tapos yung sa likod is parang lubog siya. So, yan yung sagging mga sir, no? Kasi kapag hindi na ganun ka strong yung suspension nyo, malamang is mag-ana talaga siya, para siyang nakatuwad, pag ganun. So, through adding suspension, left spring, so magkakaroon ng tamang level yung sasakyan nyo. Kumbaga, tamang tindig yung forma ng yung suspension. So, yun. Okay, pangatlong pros naman natin kapag nagdagdag tayo ng left spring is nakatulong siya i-improve yung stability ng sasakyan kung loaded tayo. So, ibig sabihin kapag puno yung pasahero or puno yung cargo ng sasakyan natin, nape-prevent niya na parang body sway yung sasakyan. Parang uneven yung pagkalikot ng sasakyan nyo. Pag yung galaw, movement ng sasakyan, ibig ko sabihin. And then yung kanyang bounce din sa suspension, mas maganda. Kasi nga, nalalaro niya ng maayos kasi especially kapag loaded yung sasakyan natin. And then yung pangalawa naman dyan is yung suspension niya, mas firm siya. And then mas firm siya even on mga rough roads. So yun yung nakakatulong sa stability kapag puno yung sasakyan natin. Okay, so pang-apat naman na pros natin kapag nagdagdag tayo ng left spring is nagkakaroon siya ng better ground clearance. So obviously naman talaga kapag nagdagdag tayo ng left spring is mas umaangat yung kanyang suspension. Sa case ko kasi yung dati, yung flat na talaga yung kanyang suspension is nagsasaging na talaga siya, especially kapag maraming saka yung sasakyan ko. And then maangat yung sa harap, and then nagda-drop yung sa likuran. So medyo pangit siyang tingnan. So kaya nga nagdagdag tayo ng left spring para maging level yung ground ng sasakyan natin. So tumataas yung natin, as a result diyan tumataas yung ground clearance ng ng sasakyan natin.
Okay, yung panglima naman at saka panghuling pros na nakita natin based on our experience is tinutulungan niya yung mga old springs na ma-reduce yung stress. As a result, pinapataas niya yung buhay ng yung kabuuang molye, yung set. So dahil nga flat na yung suspension natin, so nagkakaroon niya ng stress everyday. Kung everyday mo naman yan ginagamit, especially kapag ginagawa mo panghanap buhay yung sasakyan mo, na-stress naman talaga yung mga springs. So kapag nagdagdag naman tayo through the help na nagdagdag tayo ng molye, so nafe-feel niya yung stress. Kumbaga siya yung extra support para mabawasan yung stress ng suspension. As a result, napapahaba niya yung yung life ng suspension, yung left springs natin. Ayan. Okay, so tapos na tayo sa 5 pros ng pag-a-add ng left springs natin. Dito naman tayo sa 5 cons. Una dyan is yung pinaka-obvious. Pag-usapan natin, yung pinakauna talaga dyan is nagkakaroon siya ng, yung ride quality niya is a little harsh, kumbaga. So, harsher yung kanyang ride quality. So, obvious naman talaga yan kapag nagdagdag tayo ng left spring sa likod is especially kapag unloaded tayo, ha. Kumbaga dalawa lang kayong sakay, si ako at saka si Mrs. is especially matigas talaga siya. Nagkakaroon siya ng stiffer ride, kumbaga. Tsaka yung comfortability talaga niya is nababawasan siya compared sa nung stock pa lang yung suspension natin. Kasi nga design nga yung si Mitsubishi Adventure na 5 springs lang, kumbaga. So since nagdagdag tayo, nagiging matigas siya ng konti. Hindi naman talaga ganoon katigas. Mararamdaman mo lang siya kapag pag konti lang yung sakay nyo, yan, mararamdaman mo siya, especially kapag dun banda sa likod. So nagkakaroon siya ng stiffer ride, and then parang may vibrations din. So normal lang naman yan kasi nga nagdagdag tayo ng left spring. So yun yung unang biggest downside, kumbaga, kapag nagdagdag tayo ng left spring kapag unloaded tayo, ha. So yun yung unang cons. Okay, so pangalawang cons naman natin dyan is nagkakaroon, kumbaga nababawasan yung kanyang comfortability. It's obvious naman talaga. So especially kapag nakaupo tayo dyan sa likod, and then hindi ganoon kabigat yung load natin, so, talagang mafe-feel doon sa sa likod, and parang siya, bouncy siya, especially kapag napadaan tayo sa mga rough roads. So mararamdaman yung niya, yung a little uncomfortability. So hindi naman talaga ganoon katigas, and then hindi naman talaga ganoon ka uncomfortable. So, talagang sakto lang na mafe-feel mo na nagkakaroon siya ng stiff bouncing sa suspension, ganun. So okay lang naman. Natanong ko naman yung mga kasama ko, yung mama at papa ko, kasi usually nakaupo sa likuran. So okay naman, hindi naman talaga ganun katigas, yung parang nakita yung likod nyo. So hindi naman siya ganun. So yun nga lang, nababawasan yung comfortability niya compared sa nung stock pa yung natin, yung left springs natin. So yun yung pangalawang cons natin. Okay, dito naman tayo sa pangatlong cons. So ito talaga yung parang pinag-iisipan ko talaga na bago ako nagpakabit ng nagdagdag ng molye. Yung tatlong cons kasi nito is pwede niyang gawing stress. Nadagdagan yung stress, kumbaga. Doon kapag nagdagdag tayo ng left spring, nadagdagan yung stress doon sa bushings at saka sa shock sa likuran. So since yung bushings natin at saka yung shock absorber is designed talaga doon sa 5 dahon ng molye, so since nagdagdag tayo, ibig sabihin yun, nadadagdagan din ng stress yung load o yung wear and tear, kasi nga design siya pang 5 lang, pero nagdagdag tayo, so nadagdagan ng stress yung springs at saka yung bushings, especially doon sa shackle, and then doon sa mga shock absorbers natin, and then sa bushings. Ayan, so hindi naman talaga ganun kabilis masira. So ibig sabihin ko lang yan is magkakaroon ka ng preparation financially, especially kapag nagdagdag ka ng springs, kasi in a matter of time, hindi naman siya ganun kabilis talaga. So pwedeng masira yung shock absorbers mo, yung bushings, yung shackle, pero hindi naman talaga ganun kalala.
kailangan mo lang i-bear in mind yung possibility na ganun. So, hindi naman ibig sabihin na kapag nagdagdag tayo ng left spring is masisira na yung shock absorbers natin, yung bushings, yung shackle. Hindi naman yun ibig ko sabihin. Ibig ko lang sabihin is posible na ma-wear out kasi nga design siya for 5 springs. So since nagdagdag tayo, so posibleng ma-stress din yung shock absorbers, yung bushing, yung shackle. So yan yung kinukonsidera din yung pangatlong cons natin kapag nagdagdag tayo ng mulye. Okay, dito naman tayo sa pang-apat na cons pag nagdagdag tayo ng mulye. So posible kasi na magkaroon ng uneven yung kanyang ride height, kumbaga. So especially kapag mali yung pagkaka-install ng mga LED springs natin. So bakit kasi yung secondary muli yung dinagdagan natin? So according naman yan sa mga trusted na mekaniko na nakilala ko talaga, hindi talaga maganda kapag nagdagdag ka ng yung pang-unang spring, yung pangatlong spring o pang fourth spring o pang limang spring. Hindi siya maganda yung bounce niya. As a result, nagiging poor yung kanyang ride height, kumbaga. So as per advice din ng mga mekaniko ko, so nag-research din ako, so mas maganda kung yung secondary left spring yung dagdagan, kasi doon na part na yon sa pangalawang spring, doon talaga yung load na mas sumasalo yung bigat. So since yun na nga, nagkakaroon na ng poor quality yung suspensions natin, nagka-straight na siya, so doon tayo tumutok sa segunda na left spring, kasi yun din yung advice ng ng mga mekaniko. At the same time, yun din yung lumabas sa naggawa ko ng research. So mas maganda yung second left spring tayo nagdagdag, kumbaga. Dito naman tayo sa panglimang cons niya. So eto, obvious naman din ito. So nagkakaroon ng handling changes, kumbaga, kapag nagdagdag tayo ng left spring. So hindi naman talaga major na changes. Mafe-feel mo lang talaga na kasi nga nagdagdag tayo ng left spring, di ba? So yung anong tawag nito? Nagkakaroon siya ng stiff na suspension, matigas na suspension. So kadalasan diyan, madalas nagba-bounce din yung gulong. So as a result, since madalas nagba-bounce yung gulong natin, nare-reduce na yung traction control ng sasakyan. So kapag yung sasakyan nyo is mayroon siyang traction control, mas better. Pero yung sa mga sasakyan na walang gaanong traction control, halimbawa itong sasakyan natin, Adventure, luma na ito. So wala siyang gaanong advanced na traction control. As a result, nababawasan niya. So yung kapit ng gulong versus dun sa kalsada or dun sa rough roads is nababawasan talaga. Since nagiging bouncy yung kanyang suspension. Delikado ba? So, hindi naman siya delikado in a sense na pwede kang mag-skid yung gulong. So, hindi naman siya ganun, no? Mafe-feel mo lang na since stiff yung suspension niya, parang mafe-feel mo na meron talagang changes doon sa bandang likuran, na especially kapag traction na yung pinag-uusapan natin. So, yun yung limang cons kapag nagdagdag tayo ng left spring or muli sa sasakyan natin. So natapos na tayong pag-usapan yung 5 pros and cons. So eto naman, so kailan ba recommended na kailangan tayong magdagdag ng left spring? So hindi naman sa lahat talaga ng sasakyan is recommended siya. So merong case to case basis kasi yan. So kapag kailangan nating magdagdag ng left spring kapag yung sasakyan natin is ginagawa natin siyang panghanap buhay, halimbawa, so maraming pasahero nang sumasakay sa sa sasakyan natin, more than the recommended load. So kailangan mo talagang magdagdag ng left spring, kasi for sure hindi na ganoon katatag yung left spring mo. So as a result, kailangan mo magdagdag ng suspension. So kapag yung sasakyan mo naman is hindi naman talaga siya panghanap buhay, pang private mo lang, dala mo lang yung pamilya mo, so hindi mo na kailangang magdagdag ng left spring, kasi nga mafe-feel mo, as a result, mafe-feel mo yung parang matigas na suspension, kasi nga hindi naman siya loaded. Hindi ka naman daily loaded yung sasakyan nyo. So yun yung recommendation ko. So sa part ko naman, since hindi naman talaga siya pampasahero, so but there are frequent times na loaded yung sasakyan, kasi nga marami kaming dinadala ni misis, tapos pumupunta kami sa malalayo.
So, better na lang sa akin na nagdagdag na lang ako. So, okay lang naman sa akin personally na mabawasan yung yung comfortability. Hindi naman talaga ganun siya big factor. Pero as a result naman kasi is nagiging mas matatag yung suspension ko kasi especially kapag may malayuan kaming biyahe and then puno yung sasakyan. So, mas kampante ako kumbaga na nagdagdag ako ng suspension. So, yun yung recommendation ko para doon sa mga nagpaplanong mag-add ng left spring para sa kanilang mga sasakyan. So para naman doon sa nagtatanong kung magkano yung nagastos natin all in all na nagpalit tayo ng hindi naman sa nagpalit, nag-add tayo ng left spring and then doon sa labor. So makita nyo dyan sa screen kung magkano yung nagastos natin. Ayan. So, hindi naman siya ganun kamahalan talaga, especially kapag doon ka sa trusted na mechanic mo kasi meron naman talagang ibang mekaniko na mga abusado kumbaga. So, watch out nyo din yan kasi sa pagtanggal pa lang ng left spring talaga, hindi talaga siya biro tanggalin kasi maraming mga bolts dyan, malalaki pang bolts yung nakamount dyan sa left spring. So, hindi siya ganun kadaling tanggalin. So, make sure na kapag magdadagdag kayo ng left spring doon talaga sa trusted na mechanic nyo kasi kapag hindi nyo trusted dyan, sigurado sisingilin kayo ng mahal dyan. Ayan. So, if in case naman meron kayong mga katanungan din sa pag-a-add ng suspension o molye dyan, so i-drop nyo lang sa comment description sa baba at babasahin natin yan at saka sasagutin din natin yan. So, yun lang yung total na na-experience ko all in all kapag since nagdagdag tayo ng left spring. So, kita-kits sa susunod na vlog natin or content natin and ride safe sa ating lahat.